Good morning. Sa magandang umaga sa atin lahat. Brother Jess, alam niyo may isang kwento tungkol sa isang babae, may kaedaran na naging ugali niya tuwing umaga na siya ay nagpupunta sa mga kabataan sa kalsada at siya ay nagbibigay ng pandesal. Every morning, ginagawa niya ito. Namimigay siya ng pandesal sa mga bata ng mga lansangan. Inabot ito ng mga ilang araw, ilang buwan, taon ang ibinilang. At makalipas ang maraming taon nagdaan na hindi nagbago yung babaeng ito, isa sa mga bata na kanyang binibigyan araw-araw ay naging doktor. At pagkalipas ng ilang taon, bumalik ang batang ito at siya ang nag-alaga sa matandang babae na hanggang siya ay mamatay. Isang maliit na gawa ng kagandahang loob ang bumalik at ang ibinigay ay biyaya. Napakalaga po ang kagandahang loob, gaano man ito kalaki o kaliit, kanino man ito binibigay, mahirap man o mayaman, ngunit ito ay hindi maaring talikuran ng Diyos sapagkat katangian ng Diyos ang kabutihang loob. At nais kong bigyan natin ng pansin ang paksa natin ngayong umaga tungkol sa kabutihang loob. At basahin natin ang ating teksto, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ganito ang nasusulat. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. O ibig sabihin, higit pa sa kautusan. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat napakalaya naming buksan ang iyong banal na kasulatan at dalangin din po namin kayo magbukas ng puso ng bawat isa upang ang inihanda ninyong mensahe para sa inyong mga tao sa araw na ito ay aming matanggap, mayakap at maipamuhay. Dalangin namin ang banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin at magbigay ng linaw na pagkaunawa upang ang aming naunawaan ay hindi pang ulo lamang, kundi ito ay aming isabuhay alang-alang sa iyong kapurihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo ngayon ay nasa panlimang bunga o bahagi ng bunga ng Espiritu. Actually, isa lamang ang bunga ng Espiritu, ngunit ito'y mayroong 9 na tapyas. So yung bunga ng Espiritu ay pinatitingkad nitong 9 na tapyas. At ang unang-una rito ay ang pag-ibig. Hindi tayo magkakaroon ng bunga ng Espiritu hanggat hindi muna natin natanggap ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. At ang pag-ibig na ito ay kanyang ibinahagi naman sa mga naligtas. Kaya naman, dahil sa pag-ibig, mayroon tayong kagalakan. Ang kagalakan natin ay hindi nababatay sa sirkumstansya, kundi nababatay sa ating Diyos kung sino siya. At pagkatapos ng ating kagalakan, natural, mayroon tayong kapayapaan. May pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan,
At pang-apat dyan ay ang pagtsatsaga. Napakaganda po ang bunga na ito na nasa Kristiyano, ang bunga ng Espiritu, pagtsatsaga. At ngayon, dahil mayroong pag-ibig, may kagalakan, may kapayapaan, at may pagtsatsaga, nasa atin po ang kagandahang loob or kabutihang loob. Ngayon sumagang ito, alamin natin muna ang background o ang konteksto ng talatang ating pinag-aralan. Alam natin, ang Galacia po ay isang sulat na kung saan mabigat ang kalooban ni Pablo. Hindi siya nagpakilala rito na siya isang apostol, na siya isang lingkod, kundi direkta siya sa kamalian ng mga Kristiyano. Sapagkat ang mga Kristiyano rito ay naligtas sa biyaya ng Diyos, ngunit sila ay nanumbalik sa kautusan ng tao o sa gawa ng laman dahil sila ay nabiktima ng false teachings ng mga Judaizer. Kaya kanya itong pinamukhaan ng sabi, sino ang gumayuma sa inyo na kayo bumalik muli sa gawa ng tao o utos ng tao? Kayo ba'y naligtas sa biyaya o sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? Kaya ang sabi ni Pablo, kami man o anghel ang bumalik sa inyo at magturo ng kaiba sa itinuro ko na sa inyo, sumpain siya. Sumpain siya. At ang sabi niya, hindi siya nagbibigay ng tawag nito, ng pagpapabola sa tao o maging sa Diyos. At dito sa chapter 5, kanyang pinaalam ang pagkakaiba ng pamumuhay sa laman at pamumuhay sa Espiritu. Kanyang ipinakita rito na ang pagsunod sa laman ay patungo sa kasalanan. Gayong ang pagsunod sa Espiritu ay patungo sa paglago sa buhay o bunga ng Espiritu. At dito nga, tinalakay natin ang pamumuhay sa Espiritu. So ang bunga ng Espiritu ay resulta ng buhay na nakasuko sa banal na Espiritu. Lumalakad tayo ayon sa gabay at dikta ng banal na Espiritu, at dahil dito, sa ating pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Espiritu, sa katunayan ay ating napapakita ang pagkatao ni Kristo sa ating mga buhay. Actually, habang tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Espiritu at nagbubunga tayo, ang totoo niyan, nakikita ang larawan ni Kristo sa atin. Yun ang sinabi sa Romans 8:29, na habang tayo'y sumusunod sa biyaya o namuhay sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nakatakda ayon sa larawan at wangis ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, mga kapatid, kilala na ba natin maigi ang mga bunga ng Espiritu? Napag-aralan natin ng pag-ibig, napag-aralan natin ng kagalakan, ng kapayapaan at pagtsatsaga. Ngayon naman, panglima, ang kagandahang loob. So, kilalanin natin ang kagandahang loob nang sa ganun, alam nating mamuhay. Paano natin pamuhay yung kagandahang loob? Ano ang ibig sabihin nito sa ibang mukha sa banal na kasulatan? So, una, alamin natin, kilalanin natin ang kahulugan nito. Napakalaga po ang kahulugan ng kagandahang loob. Now, ang kagandahang loob ay sa Tagalog, parang isang salita lang. Kagandahan o kaya kabutihan. May pagkakaiba pa nga kung titignan natin. Pero pagdating sa original na salita, sa Griego, may iba't ibang paraan o maraming kahulugan ito para makita natin ang kabuuan. Sa Griko na salita, ito ay tinawag na Krestotes. Krestotes. Nang ibig sabihin, maraming kahulugan ito, pero kunin lamang natin ang tatlong kahulugan. Unang-una, ang kahulugan ng Krestotes o kagandang loob ay simpleng kabaitan. Mabait ka. Kasunod yan sa ating pag-aralan next Sunday, Lord willing. Pero itong Krestotes o kagandang loob, ito ay kabaitan. At ikalawa, ang ibig sabihin, ito ay mapagmalasakit. So nakikita nyo, mabait siya, mapagmalasakit. Kaya ang bunga niyan, pangatlong kahulugan, kabutihang loob. Kabutihang loob. So ang kabutihang loob o kagandahang loob
Hindi labang ito kabaitan at mapagmalasakit, kundi ito po'y aktibong gawa ng mabuti sa iba. Naunuhan na natin na ang kabutihang loob, hindi lamang basta ito mabuti at mapagmalasakit, kundi aktibo. Ibig sabihin, gumagawa, kumikilos, nagawang mabuti para sa iba. Kaya pag sinabi kang ikaw ay may kabutihang loob, kitang-kita na ang iyong kabutihang gawa ay ipinapakita at binabahagi mo sa iba. Nakita niyo yung matanda na nagbibigay ng tinapay. Sa kanya, ordinaryo lang yon. Pero ang totoo nun, nahahayag ang larawan ng Diyos sa kanya. Kaya naman, mayroong ibinubunga na higit na biyaya doon sa kanyang binigyan at sa mga nagbibigay. Itong kabutihang loob, actually, ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. After na tayo po'y maligtas sa biyaya ng Diyos, at ang kaligtasang itong biyaya ay natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang biyaya at pananampalatayang ito hindi mula sa ating mga gawa upang walang sino mang maaring magmalaki. Kaya nga, bilang tayo naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo. Nauna natin, tayo yung pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo. At dahil tayo'y pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo, tayo po ay inilaan sa mabubuting gawa. Tayo'y inilaan sa kabutihang loob. Ephesians 2:10, ganito ang sabi. After doon sa verse 8 and 9, ganito ang pagkasabi sa verse 10. Sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Aksyon ng gawang mabuti para sa iba. So nakita nyo, ito tayo bilang mga nilikha kay Kristo ay nilaan para sa good works, para sa kabutihang loob, mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos ng una pa. Nung una pa upang siya nating lakaran. Kaya habang lumalakad tayo doon sa good works in action, nakikita ang pagkatao ni Kristo sa atin. Nakikita. Pero tanda natin, even non-Christians, nakakagawa sila ng mabuti. Pero ang kanilang ginagawang mabuti ay para sa kanilang sariling kapurihan. So yun po ang ibig sabihin, kahulugan ng kabutihang loob, ibig sabihin, good works in action. No? Mabubuting gawa na ikinikilos. Ikalawa, tignan natin ang ikalawa. Kilalan natin ang pinagmulan ng kabutihang loob. Now, we understand, ayon sa Ephesians 2:8-10, na ang kabutihang loob ay hindi likas sa atin. Hindi ito nagmula sa ating pagkatao. Ang isang tao po ay walang likas na kabutihang loob. Pero may lumalaganap ngayong doktrina na taliwa sa doktrina ng mga Reformed Baptist, na ang Reformed Baptist believe in total depravity of man. Na ang tao ay ganap na masama, walang taong mabuti. Ngayon, mayroong paniniwala at doktrina na hindi ganon, mali yun. Tulad po ni Eli Soriano, na ang tao ipinanganak basically good. Likas na mabuti ang tao. Ngayon, dahil po sa tukso, sa kasalanan, kaya nakakagawa ng kasalanan ng tao. Pero,
siya isang mabuti. Pero alam natin, sa Reformed teachings, sa atin po, biblically, wala pong mabuting tao. At yan ay nasusulat sa banal na kasulatan, mismong salita ng Diyos, nagpapatunay. Kaya nga lamang, dapat alamin nila ang kalikasan ng tao. Sapagkat, kung sinasabi nilang ang tao'y likas na mabuti, taliwas ang kanilang interpretation sa Romans chapter 3, verse 10 to 18. Basahin natin. Romans 3, verse 10 to 18. Ito po ang kalagayan ng tao after nang sila ay mahulog sa kasalanan. Ganito ang sabi. Gaya ng nasusulat. Ibig sabihin, wala pong pag-alinlangan at walang anumang kamalian. Nasusulat mismo sa Biblia. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Kung yan ay ibabasa natin sa mga taong hindi naniniwala ng tao'y masama, kundi likas na mabuti, sinungaling tong text na ito. Kasi sabi nila, ako mabuti naman ako. Hindi naman ako masama eh. Pero continue natin. Verse 11, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Pero mo, wala bang humahanap? Yung daming humahanap niya, kaya maraming reliyon. Sabi nila. Verse 12, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, sa pamamagitan ng kanilang mga dilay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo, pagkawasak at kalungkutan ng nasa kanilang mga landas. At ang lahat ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Yan po yung kalagayan ng isang tao sa doktrinang total depraved. Now, bakit ganito ang kalagayan ng tao? Bakit sinasabing ang tao'y hindi likas na mabuti? Well, ang sagot din ay ang Biblia. Nasusulat din, Romans chapter 5, verse 12. Ano po ang sabi sa Romans chapter 12? Ito'y bumabalik tayo sa creation pattern, yung ating pinaka-pattern doon kung saan nagsimula ang tao. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. No? Dahil daw kay Adan, pumasok ang kasalanan sa lahat ng tao, sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. So lahat ng taong nagkasala, mamamatay o may kamatayan. So yung nagpapatunay na lahat ng tao ay makasalanan dahil tayo mamamatay. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagat ang lahat ay nagkasala. So makita natin dito yung kasalanan passive and active. Yung passive po, minanan natin ang kasalanan mula kay Adan at sa huli naman, ito yung nagkasala, yan po yung ating actual sin na ginagawa because we are sinners. So, ang ating practice is to do sins. At lahat mula sa ating bumbunan hanggang sa ating talampakan ay namansahan ng kasalanan. Ang ating kaluluwa, ang ating puso, isipan, lahat ng ating pagkatao namansahan ng kasalanan. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, nasaan ang kagandahang loob doon kung ang tao ay physically good? Wala po. Kaya ang kagandahang loob o kabutihang loob, ito ay hindi nagmula sa atin, kundi ito ay nagmula lamang sa Diyos. Matotoo niyan, yung sinabing walang matuwid, wala kahit isa, sapagat ang lahat ay nangagkakasala, ibig sabihin, patay tayo sa kasalanan. Bulid tayo sa kasalanan. We are dead in front of God sapagkat tayo po ay sinner at tayo gumagawa ng ating mga actual sin. Kaya sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3,
Ating basahin lang saglit doon. Ganito ang pagkakasabi ni Pablo sa mga dating patay sa kasalanan. Kayo nooy mga patay sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Nakita natin dyan yung active and passive. Yung pagsalangsang, meaning to say, yung ating araw-araw na pagre-rebelde. Yun namang kasalanan, yung ating inherited sin. Passive yon. Kaya ang isang tao, dahil meron siyang kasalanan, gumagawa siya ng kasalanan. Tulad ng baboy, kahit bihisan mo, lagyan mo pabango, pahigayin mo sa kama, pag nakakita ng pusali, ang tatakbo sa pusali, bakit? Likas siyang baboy. So tayo rin, likas din tayong makasalanan kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan, kundi dahil tayo'y makasalanan, kaya tayo gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi rito ni Paul, pinaunawa sa mga taga-Ephesians, verse 2, na dati ninyong nilalakaran. Ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So therefore, lahat po ng mga sinners ay anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gods of wrath. So yun po yung kalikasan natin. Yun yung ating pagiging total depraved. Kaya nga ang kagandahang loob, hindi yan nagmula sa atin sapagkat wala tayo noon. Wala tayo noon. At paano tayo nagkaroon nito? Alam natin na nagkaroon tayo ng bunga ng Espiritu nung tayo po ay binago ng Diyos. Nung tayo'y kahabagan ng Diyos, nung tayo'y ipanganak na muli sa Espiritu, nilinis tayo ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ng Kanyang salita. At ito'y pinaalam na sa lumang tipan nung ipinangako ng Diyos ang covenant of God, the new covenant. Sapagkat sa old covenant, wala pong maliligtas sapagkat sila'y gumagawa ayon sa kanilang sarili, pero ang sabi ng Panginoon, sabi ni Jeremiah, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso upang sila'y tawaging aking mga anak at sila'y at ako'y kanilang Diyos. Paano nangyari yan? Well, new birth. At pakita natin sa Ezekiel chapter 36 nung ipahayag ang new covenant, ang bagong tipan ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Sapagkat hindi maawat ang Israel dito sa kanilang kasamaan, bagamat kasama nila ang Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hindi nyo kayang sundin, ako'y gagawa ng panibagong tipan para sa inyo. At ang sabi ng Panginoon sa Ezekiel chapter 36 verse 25 hanggang 27, ang sabi sa 25, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Anong pagwiwisik yan? Titus 3. Yan ay sa pamagitan ng regeneration, paglilinis ng tubig sa pamagitan ng Espiritu, born again experience. Sabi ng Panginoon, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, siya mismo, kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong kalumihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Then, 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang bagong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Ang sabi diyan, palalakarin ko kayo, ibig sabihin, ako magbibigay sa inyo ng kakayanang lumakad ayon sa aking tuntunin. At ako rin ang magbibigay sa inyo ng pagiging maingat sa pagsunod sa aking mga batas. Dahil doon tayo binigyan ng bagong puso, bagong espiritu at pinanahan ng espiritu, Galatians 4:6, espiritu ng kanyang anak na nanahan sa ating puso upang tayo makatawag ng Abba, Father. That's the time na tayo nabigyan ng bagong puso, nakatanggap tayo ng kabutihang loob
ng Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo wiwisikan, lilinisin ng Panginoon, bibigyan ng bagong puso, or hindi tayo dumanas ng regeneration, bulag pa rin tayo. Hindi tayo magkakaroon nitong bunga ng Espiritu. Kaya nga, John 3:3 hanggang verse 7, ganito ang sabi sa John 3:3. Sumagot sa kanya si Jesus, kausap dito ay si Nicodemo, isang Pharisee, isang taong nagtuturo ng kautusan, pero laman ng kanyang pagkaunawa sa kautusan. So makikita natin, napakaraming mga ngaral ngayon ng kanilang interpretation ay makalaman na interpretation. Katulad lamang ng Trinity, hindi lang matanggap na there is only one God in three persons. Sabi nila, di tatlo ulo nun. Pag gano'n ang kaisipan, hindi spiritual na kaisipan yan, right? Yan ay makalaman, sinful. Kaya maraming mga ngaral, pag nag-interpret sa Bible, hindi sila guided ng Holy Spirit o wala sa kanilang espiritu, kaya laman ang kanilang pagpapaliwanag. Naman. Kaya itong sample dito Kaya nga si Nicodemus dito, habang sa discussion nila ni Jesus Christ, na born again siya Bakit? Paano natin malaman? Sapagkat nung si Kristo ay papatayin na, makita natin si Nicodemo ay sumusunod talaga, secret follower ni Christ. Tingnan yung discussion nila, yung kanilang pag-uusap. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So wala siyang taglay spiritual. Now, kabutihang loob ay spiritual. Verse 4, sumagot siya. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Nakita nyo, laman ang kanyang interpretasyon sa sinabi ni Jesus Christ, sa salita ni Christ. Imposible yan. Well, of course, imposible talaga sa tao, pero possible to God. Makakapasok pa ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak? Nakita nyo, makalaman na kapanganakan ito. Kaya ang sagot ni Jesus Christ sa verse 5, napapatunayan ng Nicodemo, hindi po nakikita ang kaharian ng Diyos. Kasi makalaman ang pangunawa mo sa aking sinasabi. At hindi ka talaga makakapasok pa sa kaharian ng Diyos kung ganyan pa rin ang iyong sasagot. Malinaw na nasa iyo ang tubig ng salita at ang espiritu, dahil ang salitang tinuturo mo may espiritu pero hindi mo tanggap. Kaya sabi sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, gayong hawak mo na Nicodemo ang katotohanan, tagapagturo ka ng salita ng Diyos, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Siguro nagtanong si Nicodemo, paano yun? Kasi ganitong sabi. Verse 6, ang ipinanganak ng laman, makalaman ka ay laman. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. So, malibang isang tao may panganak na muli, hindi niya taglay ang espiritu at wala sa kanya ang bunga ng espiritu. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi pa ipinanganak sa espiritu o hindi ka pa ipinanganak na muli o hindi ka pa ligtas ayon sa espiritual na kaligtasan, wala sa iyo ang katangian ng Diyos. Kaya ang kabutihang loob o kagandang loob, ito ay katangian ng Diyos na nasa bawat Kristiyano. Romans 2:4. Ganito ang sabi. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos, Kanya yun. Ang kagandang loob ng Diyos, Kanya yun. Ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya kapag tayo'y nakataglay ng kabutihan ng Diyos, nagsisisi talaga tayo sa ating kasalanan, tatalikuran natin. Dahil tayo'y sumasampalataya kay Kristo na siyang tagapagligtas natin.
Kaya isang totoong Kristiyano na born again, siya nagsisisi sa kasalanan at tumatanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. So ang kabutihan ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos na nasa atin, ang siyang umaakay sa atin sa pagsisisi. Ito ay bunga ng Espiritu, mga kapatid. So bawat Kristiyano, mayroon nun. Kayo ba, kapag nakakagawa ng kasalanan, nagsisisi? Yes, sapagkat yan po ang dikta ng Espiritu. At kapag ikaw ay laging nagsisisi, laging nagpapakumbaba, yung iyong kayabangan, yung iyong pagmamataas, yung iyong pagmamagaling sa iyong sarili, ay binababa mo, lumalabas, nakikita, kumikinang ang kagandang loob na nasa iyo. At hindi lang yun. Hindi lang sa pagsisisi. Ngayon, tignan natin, ikatlo. Una, ang kahulugan nito. Ikalawa, ang pinagmulan nito. Ito'y hindi likas sa atin, kundi ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. Ikatlo, kilala natin ang epekto nito. Yung effect nito sa buhay ng tao. Tulad ng aking illustration, yung babae hanggang sa tumanda, hindi nagbago yung kanyang pagkagandahang loob sa mga kabataan. Lumalaki yung kabataan, hindi niya namamalayan na isa doon, naging doktor na. At nung bumalik yung kanyang tinulungan yun, maaaring limot na niya kung sino yun, nagulat siya sapagkat inalagaan siya. Siyang nag-alaga sa kanya. Maliit na simula, bumabalik ito ng malaking biyaya. So, ano epekto nito? Malaki epekto nito ng ating kindness, kabutihang loob, o kagandang loob sa ibang tao. Bakit kanyo? Yung pong goodness, yung kindness, yung kabutihang loob na nasa atin na gawa ng Diyos, ito yung liwanag ng Diyos sa atin bilang Kristiyano. Kung mapapansin ninyo, ang mga taong mapagpakumbaba, matulungin, ano tingin nyo sa kanila? Sabi mo, iba yung aura mo, parang liwanag na mukha mo, no? Parang, ang ganda mo ngayon. Pero kung lagi ka nakasimangot, sobrang garbo mong sarili mo, marami kang pagmamalaki, ano pa yung taong yan? Masungit. Yun talaga sasabihin ng sino mang tao. Masungit yan, di mo makausap. Tsaka ano yan? Masyadong mayabang yan. Pero kung kitang-kita sa mukha mo, yung kagandang loob na nasa iyo, malinaw. Sapagkat yan ay liwanag ng Diyos na nasa bawat Kristiyano. Tandaan natin, buong sanlibutan ay nasa kadiliman ng kasalanan. Lahat yan ay nasa kadiliman. At ang pag-asa lamang ng sanlibutan, walang iba kundi si Jesucristo. Mismong si Jesucristo nagsabi sa John 8:12, I am the light of this world. Pero tignan natin maigi, basahin natin, ulinikin natin ang pagkakasabi ng John 8:12, mga kapatid. At tignan natin ang ating mga sarili. Ganito ang sabi, muling nagsalita sa kanila si Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, ilaw, pag-asa, lahat ng kailangan, siya. Ang sumusunod sa akin, take note sa salitang ito, ang sumusunod sa akin, meaning to say, followers o may relasyon, o naligtas sa Kanya, ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So nakita nyo, yung ilaw na ito, yung liwanag na ito ng Diyos nasa bawat Kristiyano at ito'y dapat mahayag sa atin sa pamagitan ng kabutihang loob. Kabutihang loob. Tanda natin, ang sino mang sumusunod sa akin, hindi na kailanman lalakad sa kadiliman. Bakit? Kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Napakaganda po, di ba?
Bawat sumusunod kay Jesus Christ, hindi sa prosesyon, hindi ngayon sa pagpanood ngayon ng mga pinapatay, pinapako doon sa Pampanga, hindi yun ang pagsunod kay Kristo. Yan ay paglapastangan, that is sacrilegious. Bakit po paglapastangan? Sapagkat ginagaya nila at inuulit nila yung minsang katubusang ni Kristo, para bang sinasabi lang, kulang yan, Hesukristo, kaming gagawa ng pagpapako. That is sacrilegious. Karumal-dumal yan. Pero those people who believe in Christ, sa kanyang kamatayan, once and for all, yun yung mayroong liwanag ng Diyos. Taglay niya ang liwanag ng Diyos. Kaya nga masabi ko mga kapatid, na ang mabubuting gawa ay malaking tulong sa iba. Yung ating kabutihang loob, malaking tulong sa iba. Subalit ang balik nito ay kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lang yun, kaluwalhatian din ng mga nagkakaloob, ng mga aktibong gumagawa ng kabutihan sa iba. Kaya, in practical ways, huwag nyo itaboy yung mga lumalapit sa inyo. Kundi mas maganda, para prepared tayo, katulad ng ginagawa ng Miss ko, may mga sobre siyang maliit, binibigyan ng 10, 20, para accidentally, may lumapit, may kumatok sa sakyan, at least mayroon kang may papaabot. Tingnan nyo, sabi ni Pablo, tungkol sa kagandahang loob, chapter 4 ng Philippians, verse 15 to 17. Nais kong unawain natin maigi ito when it comes to kindness, kabutihang loob. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, at kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na kipagkaisa sa akin sa pagbibigay, kabutihang loob, at pagtanggap, kundi kayo lamang. Pinupuri ang taga-Pilipos dahil sa kanilang husay na pakikibahagi sa pagkakaloob sa ibang mga kapatiran. Sapagkat, 16, kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Na alam naman natin, si Paul, bagamat kailangan niya rin, no, ang lahat ng kailangan mula sa kapatid, pero ito'y kanya rin kailangang ipamahagi sa nangangailangan. Yun yung missionary. Verse 17, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob. Hindi, sabi ni Pablo, dahil gusto kong nagbibigay kayo palagi sa akin. Hindi yun ang ibig sabihin, kaya naghahanap ako sa inyo. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang sabi ni Pablo, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Yun ang hangad ni Pablo, na tayo po'y mamuhay sa kabutihang loob dahil may balik na kaluwalhatian ng Diyos para sa inyo. Masdan ninyo ang mga taong mapagbigay, nagdarahop ba sila? Pero yung tingnan yung mga taong masyadong tikom ang mga palad, sila yung higit na nangangailangan. Dahil nakikita ang liwanag ng Diyos sa inyo. Si Pablo, hindi siya naghahangad na mapuno siya ng kanyang pangangailangan para sumagana siya. No, ang hangad niya ay yung dumaraming pagpapala pabalik sa inyo. Kaya nga ang mga Kristiyano may bunga ng Espiritu ng kabutihang loob, kagandahang loob, hindi tikom. Karamihan ngayon mga tao wala intindi magpatayo ng bahay, magpaayos ng bahay, extend ng bahay, bukas, sa sunod extend hanggang ang bahay nila nandun sa kabilang ibayo. Paganda ng bahay, pagsak na naman, sisirain na naman. Walang iba kundi sarili lamang. Alam nilang kapitbahay na lang ang makain.
At may mga kapatid sa pananampalataya, naghihikahos pero tahimik lamang sila. Kaya ang utos nga ni Pablo, dahil alam niya, ito yung sinabi ni Pilipos Ang utos niya sa Acts 20 verse 35. Pakibasa na po ron. Sino pong babasa ron? Please lang. Acts 20 verse 35. Sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang manghihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sino may sabi nito? Pinagdidiyan ni Pablo? Sino may sabi nito? Saan sa Biblia yan? Hindi ko alam kung saan. Pero sinabi ni Pablo, ang sabi niya, ang Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Nakakatulong tayo sa kapwa, nagpupuri sila sa Diyos, yun po yung balik sa nagkaloob. Mas grabe pa. It is more blessed to give than to receive. That is kindness. Yan ang kabutihang loob. Itong sinasabi ng Panginoon sa atin. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Itong sinasabi ng Panginoon sa atin. Remember sa John 8:12, ang sino mang sumusunod sa Kanya, hindi na lalakad sa kadiliman, sapagkat sila ay tatanggap ng ilaw mismo sa kanilang buhay. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Huwag itago ang liwanag. Hindi nila sinisidlan ang isang ilawan na inilalagay sa ilalim ng isang takalan o sinasadya talagang tatago ang liwanag, kundi talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo. This is a command. Paliwanagin ninyo. Nasa present tense. Ibig sabihin, every day, continuously, kailangan nagliliwanag ang inyong liwanag. Ano yung liwanag na yan? Mismong text nagsasabi, inilagay sa 16, sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, ang kabutihang loob. Makita ng lahat. Anong layunin? At luwalhati nila ang inyong Ama na nasa langit. Yun ang pinaka-the best na balik dahil sa ating kabutihang loob. Sa ating good works in action. Ito ang mission natin sa buhay. This is a command. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Hindi yung tayo naghanap ng liwanag, punta tayo sa mga concert, sa mga gagastos tayo ng libo-libo. Whereas, kung tayo po yung magbibigay ng libo-libo, hindi ko sinasabi tulad ng mga Pentecostal, magbigay, siksik, liglig, at idarada. Hindi yun ang ibig sabihin. Ito yung sinasabi ng Panginoon mismo nagsasabi. It is more blessed to give than to receive. Bakit hindi natin gawin? Na ipakita, ihayag ang ating, this is a command. Ibig sabihin tayo mismo ang magpapakita. Present active. Aktibo tayo mismong gagawa ng command na ito. Pagliwanagin natin ang ating good works. Ang ating kabutihan. So marami ng aral dito mga kapatid Narinig natin sa ating tenga. Labas lang yan. Hindi natin na isasagawa sapagkat hindi natin naintindihan. Ano bang layunin ng pangangaral? Anong layunin ng pagtuturo? Upang ating mayakap yung aral at may pamuhay. Hindi yung magkaroon tayo ng daming alam. Hindi yun ang layunin natin na magkaroon kayo ng maraming kaalaman. Kaya sadya ako nagbibigay ng message ng Sabado sa ating chat at Friday. Kung gaano kahalaga ang ating pagtitipon at gaano kahalaga ang pagpiprepare ng ating puso when it comes to worship. Dahil nais nating mabago buhay natin. Hindi natin nais na magkaroon ng puno ang ulo ninyo ng kaalaman ng doctrines. Well, ang doctrines natin, dapat nating ipamuhay. At ito ang layunin ng Panginoon. Ang liwanag na ito na nasa atin
umaabot ito sa puso ng bawat isa na makakita ng ating pagiging Kristiyano. Ang mga tao hindi marunong, ayaw nila magbasa ng Biblia, pero gustong-gusto nila magbasa ng ugali natin as a Christian. At kapag nakita nilang ugali natin, tagus yun sa puso. Kaya sabi ng Panginoon, sila mismo yung magluluwalhati sa inyong Ama na sa langit dahil sa inyong magandang halimbawa. So ito pong fruit of the Spirit, hindi ito pangdagdag ng kaalaman natin na series. Dapat ipamuhay natin. Makita sa buhay natin. Tulad ni Jesus na laging gumagawa ng mabuti saan mang lugar siya pumunta, sino mang tao na sa harap niya, kahit yung mga hindi karapat-dapat, ay nagpapakita siya ng mabuting loob. At yun din ang nais ng Panginoon sa atin. Bago makita ng Panginoon, nag-iwan siya ng command, paalala sa kanyang mga alagad sa Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Panginoon doon sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yun po sa Ebanghelyo. At tayo po ay mga buhay na Ebanghelyo ni Kristo. At magagawa natin ito mismong sa sarili nating personal na buhay as a Christian, dahil tayo mayroong kabutihang loob. At gawin natin ito simula sa ating tahanan. Makita sa ating tahanan ng pagiging maibigin natin, magalakan natin, may kapayapaan at may pagtsatsaga at higit sa lahat ang kagandahan loob. Maging mabait tayo kahit sa mga mahihirap na pumupunta sa atin. Sa mga taong nakikita natin, nakakasalamuhan natin. Masdan ninyo minsan, mga kapatid. Hindi ako nagsasabi dahil hindi ko ginagawa ko ito. Pag ako nakaupo sa isang lugar, tinitingnan ko kung sino yung tao na malagay sa isip ko, sa mata ko. Hindi ko pinagyayabang, ito'y biyaya ng Diyos. Gawa ng Diyos sa aming mag-asawa, kahit ang misis ko. Kahit sa jeep na kami nakasakay, tinitignan niya mga pasahero. Nagugulat na lang ako, kumukuha si mama ng inaabot nun sa bata. Pagbaba nung mag-ina, tong-tuwa sila. Siguro wala silang makain ng oras na yun. Hindi ko alam bakit ginawa ni mama yon. Ako naman, ganun din. Natutuwa sila. Biyaya ng Diyos, sasabihin nila. Pwede natin gawin. Huwag lang natin ating sarili lang isipin palagi. Pasyal tayo doon, kahit ganito, gastos tayo ng ganito. Napakaraming kaluluwa dapat madala sa Panginoon sa pamagitan ng liwanag mo. Liwanag natin. Gawin natin. Kung ikay nasa paaralan, ba't hindi mo gawin? Kung ikay nasa trabaho, pwede rin gawin. Sa iyong negosyo, sa iglesia. Sa iglesia, maglingkod tayo ng pusong bukas at hindi naghihintay ng pabuya o ano pa man, papuri. Kundi gawin natin ang pagmamalasakit. At alam ko, nakikita ko yan sa mga kababaihan. Nakikita ko kanilang gawa. So, kagandahang loob, hindi ito optional kung kailan mo lang gusto. Kundi ito'y ebidensya ng buhay na puno ng Espiritu. Gusto mo mapuspos sa Espiritu, then ipamuhay mo ang bunga ng Espiritu. Sa mundo ng kasamaan, ang kagandahang loob mo ay magsisilbing liwanag sa kapitbahay, sa iyong mga kaibigan. So nakita natin ang maliit na kabutihan ay maaring magdulot o makapagbibigay ng malaking pagbabago sa buhay ng tao. Gawin natin, mga kapatid. Luwalhatiin natin ang Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong mga salita, sapagkat ito talagang layunin ng salita ninyo na kami mamuhay ayon dito. Sapagkat dito nyo kami itinakda na siya dapat naming lakaran. Kaya Lord, tulungan nyo kami na huwag pa kami maging makasarili,
At wala kami ibang iniisip kundi ang aming sariling kapakanan, kundi Lord, makaakay kami ng mga taong iyo pong mga tinawag, ngunit wala silang kakayanan, wala silang means upang makalapit sa inyo, kundi dahil sa tulong po ng kagandahang loob ng iyo pong mga anak na narito. Nawa sa aming pong buhay ay maging isa kaming instrumento sa pagbabago ng buhay ng mga tao. Salamat Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.